Kung ang Yamaha ay mayroong MIUI 125, ang Kawasaki naman ay may Brusky 125 at ang Honda mayroong Click 125, Easy 125 naman ng Euro Motors at iba't iba pa. Well, hindi nagpapahuli ang FKM pagdating sa mga kategoryang yan. Papakilala ko sa inyo ang LTS 125. Boss Motovlog. Kung iniisip mo na China brands ito at wala kang mahanapan ng pyesa, abay malaking pagkakamali yan. Kitang-kita mo naman kung saan ka bumili. Huwag ka na pumunta kung saan-saan pa. Dito lang mismo yan sa FKM. Diyan ka mismo makakahanap ng pyesa. Pag hindi ka binigyan, ireklamo mo sa barangay. Balik tayo dito sa LTS 125 ng FKM. Unang tingin at first glance makikita mo, napakaganda at napakaangas. Distinct po siya, no? Wala siyang halos pinagayahan. Nag-iisip ako dito sa front facing nito kung meron ba siyang pinagayahang iba. Sa ngayon wala pa akong nakikita. Paki-comment kung meron siyang kamuka sa ibang brand o meron ba o wala. So nakikita natin disc brake po ang harapang gulong nito. May reflector sa magkabilang pairings, LTS, at yung kombinasyon ng kulay napakaganda rin. Meron tong kulay pula mga bossing, pero mas nagustuhan ko tong kulay black na ito. Kombinasyon siya ng glossy black saka matte black. Syempre FKM sa harapan na naka 3D emblem, nagdadagdag ng premiumness ng motor nyo. Sa head cowling wala akong makitang ilaw dito. As you can see, ang ilaw nito makikita natin sa headlight nito dito sa pinakaharapan. Split type yan. Integrated na rin po ang kanyang daytime running light, pati mga turning lights nito. Ang ganitong klaseng motorsiklo is a scooter type. Automatic po ito. Ibig sabihin, piga ka lang ng piga ng silinyador. Hindi ka na po pipiga ng clutch. Kung ikaw naman ay newbie rider, tamang-tama din sa ito dahil sa gulay board. Mapapansin mo sa gulay board, dyan din nakalokasyon ng baterya nyo. Huwag kayong magalala pag nabaha dahil hindi naman po pambaha ito. Hindi to jet ski mga bossing, Mas maganda wag kayong lulusong sa baha para mas safe ang baterya nyo. Pero kahit tamaan naman tubig yan, hindi basta-basta papasukan dahil naka-sealed po ng rubber po ang baterya nyo. Pagdating naman sa mga buttons, napakasimple lang. High and low beam, left and right busina, yung mga ginamit na materyales, solid din. May bulsa, napakahalaga niyan lalo na sa mga barya, basahan. Sa kanan meron din bulsa Tapos digital na po sa nakikita nyo ang panel nito. Halos lahat naman ng mga motor ngayon bagong labas digital na. Meron pa siyang hazard light mga bossing, ignition switch nandyan na rin po. Pwede mo ring patayin ang ilaw ng hazard mo. Ayos na ayos yan. Integrated din ang susian nito mga bossing. Tingnan nyo naman may shutter key na yan. Ang inyong starter nandyan din po. Dito mo rin ilalak ang susian ng motor mo. Yun nga lang ang bukasan ng kanyang compartment. Mamaya makikita nyo po. Ayan napakaganda niya At makikita nyo rin dito yung upuan, malapad po siya. At sa kanyang bandang gulay board sa side pairings makikita nyo LTS. Combination ng red and white, makikita nyo dyan, black. Oops, nabuksan mga bossing. Paano po nabuksan yan? Nasa gilid po yung susian mga bossing. Automatically na nakabukas na po kasi to. So dito meron kang makikitang charger dyan mga bossing sa loob ng compartment mo. Napakagandang bagay niyan. Lalo na pang araw-araw daily, pang trabaho mo yung motorsiklo. Ayos na ayos. Pwede kang mag-charge ng cellphone mo kahit long ride. 4.9 liters po. Ang tank capacity nito mas malaki kaysa sa Mio. Nasa 4 liters lang ata yung MIUI 125 ito. 4.9 liters. Napakalaki. At considering na 125cc pa to, mas tipid sa gasolina dahil nga fuel injected. So ito ang kanyang panggilid mga bossing. Makikita mo sa gilid may nakasulat QJ Motors pala to mga boss. Guangzhou ba yan? Disc brake sa harapan to, drum brake sa likod mga bossing. Naka-mugs na rin yan at tubeless na mga gulong mga bossing.
Ayan, nakikita nyo, QJ motor mga bossing, naka ano siya, emboss oh. O, di ba? Kitang-kita sa makina niya. Dito sa panggilid, ang Kwangjung po mga bossing o QJ, ano po yan, 1985 pa. So, itong debaso ng shock nila, hindi ko lang alam kung may laman yan. Ayan, nisusian nyo mga bossing para magka-access kayo sa inyong compartment. Mabalik nga po tayo dito sa baso nito na shock, ano? Single shock po ito sa likod na debaso. Hindi ko lang alam kung adjustable ba to o hindi, o disenyo lang. Kumbaga forma lang, walang laman sa loob. So hindi ko alam, hindi ko masyadong natingnan maigi. Pero mas maganda puntahan nyo sa mga kasa. Napakaganda niya kung may laman yan, ano? So ayos na ayos, no? Eto sa taillight mga bossing, kung titingnan nyo, kung hindi kayo masyadong popular sa mga motorsiklo, kahawig siya ng Keyway. Parang Blade 125 yata, Keyway. Kung hindi ako nagkakamali. Oo, tama. Gayang-gaya siya sa Keyway na 125cc din nila. Yung taillight pero sa front face iba. Napakahusay gumawa talaga ng mga QJ motor. 1985 pa po ang QJ motor. Chinese manufacturer po ng mga ano yan, motorsiklo. Yan din ang mahawak ng Benelli. At dito sa Pilipinas yan po yung tinatawag na Bristol Group. Ano? Bristol Group of Companies. Yung QJ motor, hindi ko akalain dyan din pala kumukuha ng motorsiklo ang FKM, ano? China po yan, China made po itong motorsiklo na to. So makikita mo sa panggilid, air-cooled ang cooling system nito. Ang makina naman po ay 125cc single cylinder, single overhead cam 2 valves, air-cooled po. Ayan po ang kanyang cooling system. Fuel injected na kayang sumipa ng 8.5 horsepower. Syempre, may tapakan pa rin ng angkas para sa iyong pilyon. Ayos na ayos yan sa kabilang gilid. Ayan, makikita nyo yung same design sa kabila, LTS 125 ng FKM o Fecon Motorcycle. Napakaganda mga bossing, ano? Mababa lang yung seat height, ground clearance, hindi na natin kailangan ni detalye. Parang MIUI 125, no? Yung mga typical na ginagamit na scooter, pang araw-araw, pang besa eskwela, pang mapamalengke. Well, sa halagang 67,000 pesos, pwede mong iuwi ito. Yun nga lang, magugulat ka sa down payment. 27,160 po ang down payment. Teka lang, bago tumaas ang mga kilay nyo, bakit ganun kataas? Ako din nagulat mga bossing, hindi rin ako na makapaniwala ganun kataas ang una kong nakita to. Pero ayan, katunayan mga bossing, galing sa Fecon Motorcycle Imus branch. Ito po, 67,900 ang cash nya, 27,160 po ang kanyang down payment minimum. So bakit ganyan mga bossing, no? Parang ayaw ipabili. Lalo na kung medyo tight ang budget mo, tapos maglalabas ka ng 27k, syempre, pawag mo na yung sole. Ginagawa nyo kasi pagkabili, tapos re-repuhin nyo, no? Lugi naman yung kumpanya. Ito talagang siguradong bibilin mo. Ang maganda rito, pag mataas ang down payment mo mga bossing, napakababa ng installment mo, yung monthly. Magkano na lang monthly mo dyan mga bossing, 12 months, ang babayaran mo na lang 4,000, may rebate pa. Isipin mo yun. Di ba? Napakalaking comfort naman para sa iyo nun mga bossing. So, ano pang hinihintay mo? Punta na dito sa Imus branch. FKM, itong LTS 125.